everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, malayo, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Sisimulan natin sa mga rat. Ikaw ay napapabilang sa mga rat animal zodiac kung ikaw ay pinanganak sa taong 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, and 2020. Ano ba ang magiging highlight pagdating sa karera ng mga rat? Ang 2025 para sa mga rat ay magiging masagana, magkakaroon ng maraming oportunidad na kakailanganin mo ito para lumago sa iyong buhay, buhay negosyante o din naman kaya sa iyong karera. However, the lunar month, pagdating naman sa June or the leap of June, papatapos na bahagi ng June and July, medyo may mga challenges, may mga pagsubok tayo nga harapin sa mga month na ito. Mas maganda na naririnig nyo ito ngayon upang mapaghandaan nyo ito, which could be or posibleng ma-overcome mo sa pamamagitan ng pagiging kalmado. Huwag mag-overthink mga rat, okay? Hindi magiging maganda ang solusyon pag ino-overthink mo, mas-stress ka. The stress will lead you to anxiety. Dahil sa anxiety na yan, magkakasakit ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos in resolving challenges and issues and concerns, okay? Kaya maging kalmado, huwag didibdibin masyado ang mga pangyayari. But rather, have focus and have faith. Malalagpasan mo anumang pagsubok ang darating. Alright, pagdating naman sa pera o kayamanan, mga rat, okay? 2025, magiging maganda rin ang pagpasok ng pera. Magiging masagana ang tinatawag natin financial fortune. The financial fortune status of the rat will be okay. Magkakaroon sila ng malaking income. Magiging maganda ang pagpasok ng pera. But ito ang ingatan ninyo dahil hindi ibig sabihin na one-sided lang kayo makikinig. Makinig mabuti. Magiging maganda ang pasok ng pera, pero saan tayo dapat mag-ingat? Sa malakihang pagwawaldas, sa malakihang paggagastos. Lalong-lalo na sa mga bagay na walang katuturan, sa mga bagay na walang halaga. Instead of spending so much, kailangan tayong matutong mag-ipon. Okay? Mag-ipon. Maging kultura natin ang pag-iipon. Alright, sasabihin nila, Sir Franz, hindi naman lumalago ang pera sa pag-iipon. Tama. Hindi lumalago ang pera. But sa pag-iipon po, doon natin sinisimulan ang tinatawag na self-discipline pagdating sa paghawak ng pera. Kasi pag matuto tayo, maging disiplinado tayo at nagkakaroon tayo ng every sweldo na dumarating ay naglalaan tayo ng savings. Pag madisiplina natin sa kalaunan, magiging kultura ng nasarili natin. It will be our self-instinct na nagsisave tayo ng pera hanggang hindi na natin magiging problema ang pera. Hindi na tayo parang hayok na hayok kung may alam tayo o alam natin na ang pera ay nandyan, talaga namang hindi tayo makaupo sa isang tabi. Talagang gustong-gustong bumili. Lalong-lalo na for this generation that shopping is not necessarily needed, na kailangan mong pumunta ng mall. Shopping can be done online, di ba? So, mag-ingat tayo. Save, 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 save. That's the keyword for the rat. Dapat mag-impok. Dahil makikita nyo mamaya sa ating monthly calendar, sa ating monthly graph, kung alin ang mga buwan na kailangan na nating hugutin, kailangan na nating ilabas yung mga naipon natin na pera. Okay? Kasi hindi magiging todo na puro angat, puro pasok ng pera. Merong mga punto sa taong ito na magkakaroon ng malakihang paglalabas ng pera, magkakaroon ng mga month or buwan na magiging mahina ang pagpasok ng kayamanan. Pagdating naman sa relasyon, magiging mix naman, medyo halo, maswerte, katamtaman, at medyo may mga challenges pagdating sa relasyon. Magkakaroon ng pagsubok pagdating sa relasyon for those na may asawa na, for those na may karelasyon na, for those who have
commitment na. While for those naman na mga single, ay pwede naman sila makahanap ng true love. Kailangan lang natin maging bukas. Kailangan lagi tayong maging handa for these opportunities to come. For those na naghahanap ng magpapatibok ng kanilang mga puso ngayong 2025. Rat, wag lang tayong masyadong maging mapusok sa paghahanap. Wag masyadong maging agresibo. Hindi lahat na nagpapakilig sa atin are the one true love na hinihintay natin. Okay? Siyempre, kailangan tayong dumaan sa mga wrong person before we can meet and we can settle with the right person. Para naman sa may mga asawa, okay? Para sa may mga asawa, rats are clever, matalino ang mga rats. Gamitin nyo ang inyong talino na magkaintindihan kayo. Kasi ang kadalasan na pag-aawayan ninyo ngayong 2025 for those rat na may mga kaparehan na, may asawa na, are those little things. Maliliit na bagay ang magiging simula ng malakihang pag-aaway. Pagdating naman sa education, for those who are studying, magiging maganda ang 2025 para sa mga rat na nag-aaral for as long as tutok tayo, hands-on tayo sa pag-aaral natin. Iwasan ang pagbabarkada at iwasan din na masama tayo sa mga bad influence within our circle sa school natin. Madali mong maiintindihan. Sa 2025, madali mong maiintindihan ang mga pinag-aaralan mo. Madali mong maiintindihan ang mga tinuturo ng mga guro o mga profesor mo. At magiging progresibo ka pagdating sa pag-aaral ngayong 2025. While for the health, sa kalusugan naman, magkakaroon tayo, mga rat, makinig mabuti. Ang mga rat ay haharap sa may mga pagsubok. Haharap ang mga rat sa mga pagsubok pagdating sa kalusugan. So, inaabisuhan po kayo as early as now, maintain a good health habit, maintain a conscious eating habit, and at the same time, siguruhin po na magpa-check up tayo regularly. Huwag tayo magpapadala sa mga payo ng mga tao sa paligid natin na sasabihin, ito mas maganda ito, itong iniinom ko na ito maganda ito. Kasi for as long as hindi mo pa nakita ang laboratory results mo, huwag kang iinom ng kung ano-ano dyan na hindi pala bagay at makakasira lang sa kalusugan mo. Sa karagdagan, kailangan mas pagtuunan mo ng pansin na alagaan ang sarili mo instead of going out and partying. Okay? Bawas-bawasan ang pagiging party goer, bawas-bawasan ang pagpupunta sa mga kainan, sa mga happy events. Instead of, kung may nararamdaman kayo, sa mga punto na hindi maganda ang inyong nararamdaman, automatic na dapat ngayong 2025, bigyan ng oras ang iyong sarili na makapagpahinga. Pangkalahatan, ang kabuuan sa mga rat ngayong 2025 ay magiging maganda naman. Ang karera nila ay magiging smooth, banayad, tulad din ng pagdaloy ng kanilang pera. May pag-angat, aangat ang income natin. Yun na nga, sinabi ko kanina, magiging maganda ang pagpasok ng pera. But, pag-isipan niyo po, hindi dapat puro waldas tayo kasi ang magiging kalaban mo ay ang iyong sarili dahil sa sobrang papalabas ng pera na magiging imbalanse na ang pumapasok na pera sa lumalabas na pera. Sa pagdating naman pagdating sa pag-ibig naman, sa aspetong pag-ibig at relasyon, makakahanap ka ng magpapatibok ng puso para sa mga single, para naman sa may mga asawa na, sa may mga partner na, you are going to encounter ups and downs from small challenges galing sa mga maliliit na mga bagay na pag-aawayan ninyo. At kailangan mong bigyan ng special attention ang iyong kalusugan ngayong 2025, mga rat. Okay, ito yung sinasabi ko na highlight kanina. Pagtuunan natin ng pansin on the graph na nakikita nyo ngayon sa screen, ang kulay blue. Kung makikita nyo, ang kulay blue is your career. So it could be negosyante ka, it could be trabahante ka, it could be mayroon kang profesyon, abogado ka, lawyer ka, ano pa ba, teacher ka. Tingnan niyo po that on the lip of June, in fact, pagpasok ng June, babagsak ang estado ng iyong karera.
bababa ang estado ng iyong career. Ibig sabihin, may mga pagsubok kang haharapin pagpasok ng June hanggang sa papatapos na bahagi ng June. Ikaw naman ay makakabawi, unti-unti nga angat from July to August at mamimaintain mo ito hanggang sa pagtatapos ng taon. Pagdating naman sa kayamanan, ito yung sinasabi ko kanina. Dahil sa maganda ang pasok ng pera. Rest assured, magiging maganda ang pagpasok ng pera. Yun nga lang, we will be encountering magkakaroon ka ng mga pagsubok along the way, mga biglaang malakihang paggagastos. Kaya ingatan natin ang perang pumapasok sa atin. In as much as possible, matuto tayong mag-save. Dahil pagpasok pa lang ng taon, para sa mga rat, I know na experience niyo ito ngayon, maganda ang pasok ng pera. January, February, and March. Maganda ang momentum ng pasok ng pera. But be careful. April, biglang bagsak. Ibig sabihin, may mga pagsubok tayong haharapin pagdating sa pera o kayamanan by April. It could be malakihang expenses, malakihang paggastos, or it could be may mga scam. Kaya mag-ingat tayo sa mga taong pagkakatiwalaan natin sa ating mga paligid. Although May and June makakabawi ka, but the leap of June is totally, talaga naman ito yung pinakasadsad. April and leap of June po ha. Tingnan nyo po, April and leap of June. Pag sinabi nating leap of June, ito yung sa katapusan na bahagi ng June. Ito yung kailangan yung pag-ingatan. Actually, tatlo. There are 3 months sa 2025 rat na kailangan mong pag-ingatan na kailangan may nakasave ka na pera for emergency reasons. April, leap of June, and November. Ito yung mga buwan na mahinang-mahina ang iyong estado sa pananalapi. Uulitin ko, it could be may kakaroon ka ng mga challenges pagdating sa iyong negosyo, kung negosyante ka, o di naman kaya sa iyong profesyon. There are possibilities also because ang snake, isa sa mga katangian ay ang pagtatraidor. May mga nakikita tayo. To all animal symbol ito. Kaya make sure na yung mga pagkakatiwalaan ninyong tao ay totoong tao sa harap at sa likod nyo. Pagdating naman sa love and relationship, kung makikita nyo, very ups and down talaga ang love and relationship ng mga rat. Hindi magiging maganda pagdating sa buwan ng pag-ibig ang relasyon, lalong-lalo na sa mga may asawa. Hindi rin magiging maganda ang love and relationship status ng mga rat pagpasok ng May, leap of June, at October. Babawi ka on November to December. But take note huwag masyadong invested pagdating sa emotion for those na mga single. Sino ba ang mga single na rat dito ha? Huwag masyadong invested. Always mag-iwan ng koonti para sa iyong sarili. Make sure na if you fell in love and when you invest of love or when you invest about love, okay? Make sure po na mag-iwan ka para sa iyong sarili. Hindi yung uubusin mo lahat na pag nagkaroon ng breakup, wala nang natitira sa iyo. Para naman sa mga may asawa, yung mga kulay pula na bagsak ka, February, May, itong leap of June talaga, tingnan mo sa leap of June mga rat. Talagang love, career, wealth, and health, hindi maganda on the leap of June. Pagpasok ng June hanggang leap of June, kaya mag-ingat kayo. So, ibig sabihin, habang nakikinig kayo sa akin ngayon, do the game plan. Dahil naririnig nyo na ako. Alam nyo na, on the month na I laid the cards already to you. Nakikita nyo na ngayon yung forecast. Note po, kung paghahandaan ninyo ang pera, dahil nakita nyo na April, leap of June, from June to leap of June, and November, hindi maganda ang estado ng inyong pananalapi. At alam nyo na ito, definitely, the months na okay at maganda ang pasok ng pera, make sure na yung mga araw, mga buwan, na mga nadaraan bago ang challenging point mo ay nakapaghanda ka na. Ito yung maganda. Mapaghahandaan nyo po. Okay? Ngayon, tingnan nyo po yung kulay green. Please give your focus to the color green graph. Okay? Ang green ay sumisimbolo ng kalusugan natin. And flying star na nasa center ngayon,
is health. Ibig sabihin, lahat tayo, anuman ang animal symbol mo, ay apektado pagdating sa kalusugan. This will be a challenging year pagdating sa kalusugan. Kaya rat, simula pa lang ngayong taon, make sure na nakapagpa-check up ka na, consult your doctor, and kung may ireresita sila, may iprescribe sila na maintenance, follow and be religious enough in maintaining and in taking that maintenance na gamot. And make sure din po na iwasan na natin ang sobrang alat, sobrang tamis, sobrang taba. Okay? So tingnan niyo po, magiging challenging point ng mga rat pagdating sa kalusugan ang February, April, June, more on the June, talagang napakababa ang immune system mo on the month of June. Although makakabawi ka sa pagtatapos ng June hanggang July, pero wag magpakakampante kasi kung ano man ang na-relieve ka na sa pain, hindi ibig sabihin hindi na babalik yon. So make sure that you are consistent enough with your diet, with your exercise, with your monitoring of your health. Because August, medyo hindi maganda ang magiging estado ng iyong kalusugan, and also November. Although matatapos ang taon na magiging okay sa pangkalahatan si rat. So tingnan niyo ang December. The career, the wealth, the love and relationship, and the health, lahat dyan papaangat. Ibig sabihin, magiging okay ang pagtatapos ng iyong taon. But on the challenging point, sa mga buwan na hindi maganda ang takbo ng karera, pera o kayamanan, pag-ibig at relasyon at kalusugan, make sure na mapaghahandaan natin ito.